For today's video guys, nagluluto na naman ako ng ibang putahe guys o ibang recipe. Ang niluluto ko ngayon guys ay ito yung tinatawag na pinakbit. Ito yung pinakbit guys na walang hipon o walang pag-uong. So of course guys, igisa muna natin yung kamatis dyan, kamatis, bawang at saka sibuyas. So hayaan lang natin guys na maluto yung sangkap na bawang, sibuyas at kamatis bago tayo maglagay ng karne. So ayun guys, shout out pala guys sa mga nanonood sa aking video dito sa account ko. Salamat po sa inyong mga pag-views dyan. So ayan guys, hinahayaan lang natin guys na nikos-nikoso natin yung bawang, sibuyas at saka kamatis guys para maluto siya at mag-ano talaga yung lasa ng ating sangkap dyan. So pagkatapos nyan guys, saka na lang natin talaga yung ating karne guys. Yung karne natin guys, may taba ng konti dahil masarap talaga yung karne sa pinakbit na may taba na kaunti. Yung binili ko na palengke guys, halaga na 120 lang naman yan. Nakita nyo guys na medyo may taba siya ng konti. So lulutuin muna natin ng karne guys ng almost 10 minutes. So yung nilagyan natin ng paminta at saka yung oyster soy sauce guys, dahil every time talaga ako magluluto ng mga gisado guys, kailangan ko talagang lagyan ng oyster soy sauce para masarap talaga yung luto natin na gisado. So ayan guys, puputin lang natin yung oyster natin dyan sa ating mga sangkap hanggang mag-spread out yung ano niya, yung lasa niya. So ayan lang natin guys, within 10 minutes guys na maluto yung karne. Takpan muna natin yan. Hindi ko na lang pinakita sa inyo pagtakip dahil pangit naman tingnan sa ating camera. So ayan na guys, medyo luto na siya ng konti. So hayaan pa din natin guys na ilagay natin na yung kalabasa at batong or sitaw guys. Dahil yung sitaw at saka kalabasa guys, matagal yan bago maluto. So ihuna talaga natin paglagay yung dalawang gulay. So lagyan natin guys ng paminta. Nasa inyo na po yan kung anong gusto nyo. Lagyan ba ng paminta o hindi ba? Kasi optional naman talaga yung paminta sa paglalagay. Kung mahilig talaga ako sa paminta guys, kung magluluto ako, hindi talaga maalis-alis yung paminta. Basta may paminta ba tayo dyan, lagyan ko talaga yung yung gulay or ano pang luto na gawin ko. So pagkatapos niyan guys, tinitingnan na kung maigi guys kung luto na ba yung kalabasa. So saka natin ilagay yung palya guys, kasi masarap ang palya guys sa pinakbit. Sana guys mayroon itong hipon or bagoong guys, kasi hindi naman kompleto talaga ang pinakbit kung walang bagoong. So nilagyan ko ng konting tuyo guys, ayan, para lumasa talaga siya. Bukod sa asin na nilagay ko, nilagyan ko din yan ng tuyo na Silver Swan ang gamit ko dyan. Sa nakarelate ng aking pagluluto ng ating pinakbit guys, iba-iba naman talaga ang pagluluto ng pinakbit. This is my recipe within my own way guys, yung sa akin na itong recipe na to. Pero hindi naman sa guys, nasa inyo na yung pagluluto kung pasarapin niyo yung niluto. Hindi naman yan sa mga ingredients, basta magluto ka lang with love. Yung heartily na niluluto mo yung pagkain, sumarap talaga yan guys, promise. So nilagyan ko ng konting Ajinomoto guys para lumasa yung pinakbit natin. Ayan, yung iba hindi naglalagay ng Ajinomoto, magic sarap ang gamit nila. Ako, kung may magic sarap, lagyan ko din ng magic sarap. So tinignan ko guys kung yung palya tamang-tama na ba na ilagay natin yung last but not the least yung gulay natin na talong. So ayan yung talong guys. Yung talong dito sa Divisoria guys, mahal masyado, 100 ang kilo. Oo, kaya yung nagluluto ng gulay sa nakarelate sa akin, mas mainam talaga guys sa mga probinsya na magtanim tayo ng mga gulay dahil napakamahal ng gulay dito sa Manila or sa city tayo nakatira. Ewan ko wala nga sa Davao kung mahal ba yung gulay doon sa Davao. Lalo na ngayon na may mga bagyo guys, so syempre nagtaasan talaga yung mga paninda na gulay dito sa paligid. So ayan na yung last natin na gulay na nilagay din guys sa ating
pinakbit na recipe. So hayaan lang natin na malata na yung talong, saka natin lagyan ng additional na timplada. Kasi hindi ko pa yan natikman guys. Hayaan lang natin na malata yung talong natin. So ayan guys, salamat naman po sa mga nagko-comment sa aking video dito. Sana magkaroon tayo ng maraming views dahil dito lang nakasalalay yung revenue natin. So nilagyan ko ng magic sarap guys kasi may nakita pa akong magic sarap dito sa ating mahiwagang parado. So ayan na guys, malapit na talaga yung talong na malata. Kailangan na lang natin talaga na palutuin yung talong para makapaghain na tayo. Ayan na guys, malapit na talaga guys. Siguro mga 3 minutes from now, luto na yung pinakbit natin. So ayan lang guys yung ulam natin ngayon. So maghanda na kayo ng inyong mga bowl or pinggan nyo para makakain na kayo sa araw na to. Ito yung luto ko for lunch guys, yung tanghalian namin dahil madami kami. Kaya kailangan din damihan yung luto natin. Nag-add on pa pala ako ng asin guys kasi medyo matabang siya. Matabang ng konti guys. Parang hindi talaga natumpak sa timplada kung kaya nilagyan ko ng konting asin yung ating gulay na pinakbit. So ayan na guys, salamat po sa inyong lahat dyan. Sana manood ulit kayo sa susunod kong luto at abangan nyo sana